Good morning! Hi guys! Welcome back to Weng in Norway! Nagbabalik na naman tayo for another mini vlog! Grabe, parang napakatagal na nung huli ako nakapag-post guys. Pasensya na kayo at na-busy lang naman si Mrs. Kaya naman ngayon ipapakita ko sa inyo ang mga kaganapan this past few days. Alam nyo ba mga mare, isa talaga sa mga challenges sa akin ay ang pagbo-voice over kasi madali namang mag-video or mag-take ng mga kaganapan sa buhay mo. Pero yung sasabihin at ano ba yung dapat mong sabihin ay naku po, doon talaga ako nahihirapan. Kaya naman mga mare, suggest naman kayo ng ating pag-uusapan. Any topics ay pwede nating pag-usapan in my future vlogs. Comment down below mga mare, aantayin ko ang inyong mga suggestions. So mga mare, for today's video, itong nakikita ninyo ay ang aming biyahe papunta ng Oslo. Galing kami ng Trondheim at medyo malayo-layo ang biyahe na ito. Buti na nga lang ay maganda yung view at sinulit ko na lang ang pagtingin dito. Nakikita nyo ba guys yung parang bundok na yan? At nakikita nyo nasa ibabaw niyan, yun ay snow. Dahil naman kahit autumn or fall season pa lang dito sa Norway, may mga matataas na part na sobrang lamig at hindi nawawala ang mga snow sa bundok na yan. Ito nga palang aming trip to Oslo guys dahil kikitain namin ang aming Australian family. Sila kasi ay a-attend ng Christian conference dito sa Lillestrøm. Susunduin namin sila sa Oslo at pupunta kami doon sa town kung saan gaganapin yung kanilang conference. One of our pastors were invited to speak on that conference at nakakatuwa guys dahil meron silang extra days to spend with us. Ang ginawa nga nila guys ay nagpunta sila dito ng ahead of time before that conference at nagbook ng Airbnb kung saan kami mag-i-stay ng 3 days. First travel ko nga pala ito guys simula nang dumating ako dito sa Norway ng medyo malayo-layo at grabe nga napagod talaga yung puwet ko kakaupo. Pero okay lang dahil worth it naman yon, makikita naman namin ang aming Mama Charmaine ng aming Auntie Wendy. Dito guys, kagaya ng ibang airport, maraming nationalities kang makikita at alam nyo ba, napakaraming Pinoy ang nakita ko at nakamayan ko pa na a-attend din ng conference na pupuntahan nila. Grabe ang mga Pinoy kung saang-saang bansa na talaga tayo nakakarating, ano? Salamat talaga sa Diyos. At nung tinanong ko nga sila, ang sabi nila ay kilala nila yung pastor namin. Ito nga pala yung loob ng Oslo Gardermoen Station. At yung susunduin nga namin guys ay nauna pa sa aming dumating from Germany. Hay nako, ang tagal kasi ng biyahe namin sa train pero okay lang at aware naman sila na maghihintay sila sa amin ng konting panahon. Excited na nga kami mag-asawa to see them and to spend time with them kasi alam nyo guys, they are special people in our lives. Malaking impact sila sa amin at nagbibigay ng mga payo sa aming relationship and also to our spiritual lives. Pagkatapos nga naming tawagan yung aming kausap doon sa Airbnb, pumunta na kami dito sa station para makapunta sa Lillestrøm kung saan yung aming Airbnb ay located. Pagkarating nga namin dito sa Lillestrøm Station ay naglakad na rin kami ng 15 minutes papunta doon sa aming Airbnb. Hindi ko na video pero mag-house tour tayo next time. We ended our day for our dinner. That's all. Ha det bra!